Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang pagkakulong sa Kongreso ng SMNI anchor na sina Ka Eric at Loren Badoy. Isa di umanong iligal at labag sa batas. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos nga nilang makulong dahil sa hindi pagsasabi kung sino ang source o pinanggalingan ng kanilang pagtatanong patungkol sa 1.8 billion pesos travel expenses ng House of Representatives at nahuli din di umano ng mga kongresista na nagsisinungaling umano si Dr. Badoy tungkol sa pumapasok na advertiser sa kanilang programa. Kaya Ka Eric at Dr. Loren Badoy hinatulan ng pagkakulong sa Kongreso. Ngunit ibinahagi naman ng isang sikat na political analyst na si Malu Tiquia na di umano'y sa pagkakakulong ng dalawa ay may nilabag daw ang Kongreso sa ating konstitusyon. Kaya Malu Tiquia, ibinahagi ang batas na tila nilabag ng Kongreso. Ayon pa sa kanya, let we remind legislators what they themselves enacted. PRRD cited August 30, 2019, Republic Act No. 11458, an act expanding the coverage of exemption from revealing the source of published news or information obtained in confidence by including journalists from broadcast and news agencies, amending for the purpose Section 1 of Republic Act No. 53 as amended by Republic Act No. 1477, otherwise known as an act of exempt the publisher, editor, or reporter of any publication from revealing the source of published news or information obtained in confidence as amended by Republic Act No. 1477. Hindi rin napigilan ng sikat na mamamahayag na si Jay Sonsa na magbigay ng kanyang saloobin patungkol sa pagka-detain ni Ka Eric at Loren Badoy sa Kongreso. Ayon pa sa kanyang Facebook post, Republic Act 11458, amending Section 1 RA 53 and amending RA 1477, otherwise known as Soto Law. Ito ang batas ng Republika ng Pilipinas na binalahura at binastos ng mga kinatawan ng 19th Congress kamakalawa. Ang ipakulong nila ang dalawang mamamahayag dahil sa pagtangging sabihin kung sino ang pinagkunan o pinagmula ng impormasyon. Malinaw ang batas sa pagsasabing hindi maaring pilitin ng kahit sino, Kongreso man o Korte, na sabihin ng isang mamamahayag kung ano at sino ang source ng kanyang information, maliban pa rito sa naging bagong desisyon ng Korte Suprema Jurisprudence na bagamat kinikilala ang contempt power ng Kongreso, hindi ito maaring abusuhin ng mga mambabatas. Parmali versus Senate Congress Senator Gordon, November 2023. At yun na nga mga kababayan, ang Republic Act 11458 or Soto Law, saan bawal i-reveal ng media ang source nila maliban na lamang if there's an order of the court, order ng Congress, Senate, or House of Representatives, or Committee on Matters of National Security. Pero ang tanong ngayon mga kababayan, ang 1.8 billion travel expenses ng House of Representatives ay nasasangkot ba sa pangbansang seguridad ng bansa? Kaya na-cite in contempt ang dalawang mamamahayag. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nagtanong lang, ipinakulong na, only in the Philippines. Mabuhay kayo mga alagad ni Tambaloslos. Bakit ganon? Kung sino pa yung mga taong nakakatulong sa ikaunlad at ikakatahimik ng bayan, sila pa yung napaparatangan at pinapahirapan. Sayang ang paggalang natin sa Congress. Why does Tamba not defend himself? Why are Suarez, Tambunting, Pimentel, etc. all out in trail defending Tamba? Inililihis nila ang issue tungkol sa mga gastos ng mga politiko. Sila dapat ang ginigisa dyan para ipaliwanag yung mga fund na napunta sa kanila, kung saan nila ginastos. Halatang halata na ang galawan nila. Matalino kayong lahat, mga congressman. Saludo kaming lahat.
Hinihingi lang po namin na i-open ninyo ang aklat kung paano nyo ginastos ang pondo ninyo. Unquote. Pansin nyo mga Lods, ginagawa nila ngayong attack dog, no, ang Kongreso. Sa lahat ng bumabatikos, no, sa House of Representatives, lalo na kay Tambaluslos, ginagawa nilang instrumento ang Kongreso para i-oppress, para patahimikin, at para atakihin ang mga nagtatanong, bumabatikos, at mga namumuna sa pinaggagawa ng mga kongresista at ng, di ba, House of Representatives. Kasi sa totoo lang mga Lords, palagi nilang sinasabi, okay, ang Kongreso, ang House of Representatives is House of the People. Di ba? Paano yung naging House of the People kung magtatanong lang ang tao saan napunta ang pondo nila, ang budget nila? Ipatatahimikin mo. Diba? Kasi saan ba ito nagsimula? Nagsimula lang naman ito nung, diba, nung ibinunyag nila Ka Eric, nila Badoy, nila Sas, no, na sobrang laki pala, milyon-milyon pala, bilyon-bilyon pala ang pondo ng mga kongresista at mga nasa kongreso. Diba? Doon naman nagsimula lahat, diba? Diba? Doon naman nabulaga lahat ng mga kongresista, di ba? At yung sinabi ni former President Duterte na ang House of Representatives, no, ang pinakakorap na institusyon sa Pilipinas. Yun, di ba? Doon sila nasaktan. Kung ano-ano na mga pinaggagawa nila, napaka-defensive. Kasi alam niyo, sa totoo lang mga Lords, kung hindi totoo, bakit sila ganyan? Bakit sila napaka-defensive? Bakit nila papatahimikin ang mga tao? Bakit nila papatahimikin yung mga nagde-criticize sa kanila at nagtatanong sa kanila? Diba, abay, parang mali na po iyan. Lahat naman tayo ay may freedom of speech. Lahat naman tayo ay may karapatang magtanong. Diba? Sa mga kongresistang nakikinig sa amin, may karapatan kaming magtanong at tama naman ang sinasabi. No, nila Ka Eric, saan napunta ang pondo? Diba? Kasi kung mali naman din, no, yung sinasabing bilyon, milyong pondo nyo, abay, dapat ipakita nyo. Diba? With evidence, ipakita nyo. Huwag yung ang dami nyong sinasabi. Imagine niyo sa sobrang kadesperado nyo, ipapaklose nyo na yung SMNI. Sa sobrang kadesperado nyo, papatahimikin nyo yung mga host doon. At ito pa, please lang, huwag nyong i-relate ito sa ABS-CBN. Kasi sa totoo lang, ang daming violations. No? Ang daming violations ng ABS-CBN, kaya sila sinara. Ang SMNI, ano ba ang violation nila? Di ba? Ang natatanging violation nila ay sumusuporta sila sa mga Duterte. Yun lang yung nakikita nila, violation. Pero sa totoo lang, legally speaking, ano ba ang violation ng SMNI? Kaya alam niyo mga Lords, lahat ng panggigipit na ginagawa ngayon ng Kongreso, ng mga kongresista sa SMNI, hindi naman dahil nagsispread kuno ng fake news. Sus! Ang tao naman, matatalino naman ang tao eh. Kung nakikita naman nilang hindi totoo, hindi naman maniniwala ang mga tao eh. Takot lang kayo. Ang sabihin nyo, ang totoong dahilan talaga ay may programa si Tatay Digong doon sa SMNI. Yon, mga gonggong. Alam po ninyo, yan pong pagpapasama kay Sara Duterte, hindi pa rin po, good news po muna, hindi pa rin po sila nagtatagumpay. Katunayan nga, #1 pa rin yung DepEd. Ibig sabihin, nagkampi-kampihan na po lahat, congressman, mga sikat na personalidad ng Dilawan. Tignan nyo si Laila de Lima nakalaya po ngayon. Hindi na natin chichismisan yan na kaya napalaya para mag-i-attack dog. Hindi ko na po sasabihin na ganyan dahil wala naman tayong pruweba na ganyan. Kalalaya pa lang, attack dog na agad. yun, may pruweba tayo. Okay. Ito pong si de Lima, kasama po ng mga iba pang attack dog. Punteriya naman si BP Sara bilang DepEd. Kasi pinunteriya nila bilang BP, di ba? Pinasasama nila bilang BP. Mukhang ang punteriya nila ng BP, at all costs, papunta, no? Papunta doon sa impeachment. Ako, ganun ang pakiramdam ko kasi nilulutang na nila yung impeachment.
Kung hindi papunta sa impeachment yung, bakit nyo pinalulutang yung impeachment? Na-preempt lang po to. Opo, na-preempt po to nung sinabi po ni Pangulong Marcos na wag nyong i-impeach si Sara Duterte. Yun, ganun kapangyarihan yung salita mo, mahal na Pangulo. Kaya na-preempt po yun, wala pong nagtangka. No? Kasi in-spelling nyo sa kanila eh. In-spelling nyo na ayaw nyong ma-impeach si BP Sara Duterte. O yan po yung naganap. No? Kaya namatay po yung impeachment na yun. Namatay po yun. Ang tingin ko ron, papuntan sana yun dun eh. Pero dahil inunahan nyo na ayaw nyo ma-impeach si Sara Duterte, wala na po bigla yung yung usapin ng impeachment. Ganun po kakapangyarihan yung salita ng isang Pangulo. Okay. Hindi, pangalawang araw ko na po nakatulog eh. Kung malalaman niyo po kung ano po ang inakyat ko kanina, yung malaking Buddha, ang taas po. Pagod na pagod ako. O, balikan po natin to si Sara Duterte. Ngayon po, dahil number 1 pa rin, kahit na anong paninira nila, number 1 pa rin po ang DepEd. Sinisiraan po nila ngayon ang DepEd. As usual, yung mga walang katuturang paninira. Okay, basa po tayo. Baka sabihin nyo, wala naman eh. Pinalalala ko lang. Okay. Halimbawa, ito si Laila de Lima. Ayan. I've been ridiculed. O ngayon, binanata na siya. I've been ridiculed for my call for BP Sara to resign as DepEd Secretary. Kita mo na nanawagan ka, resign si DepEd Secretary. Let me further elucidate this ating new. In all governments in the world, a cabinet minister is only expected to resign as such once she voices out different policies than the cabinet publicly. Oh, yan naman po, no? Pinagre-resign po nila si Sara Duterte, no? Dahil iba raw yung sinasabi niya sa sinasabi ng Pangulo. Ano ba yung sinasabi niya kakaiba na sinasabi ng Pangulo? Peace talk po ay ano po ba? Yung po bang ICC? Ang alam ko po ICC pareho sila eh. No? Huwag niyo po lituhin yung mga tao. Pareho po sila pwede na lang kung babaguhin talaga ni Pangulong Marcos yung kanyang sinasabi sa ICC. Pero pareho po sila sa ICC. Di ba? Sa peace talk po ba? O sa peace talk, hindi sila pareho. Hindi na. Kaya lang, ang problema po doon, bawal po ba magsalita si BP Sara na hindi siya pabor? Maski nga yung AFP chief, si General Bronner, nagsalita na. Marami po ang naniniwala kay BP Sara. Ayaw nila makipagpisto. Hindi po laging kumukontra si BP Sara. No? Tandaan niyo yan. Kailan po kumontra si BP Sara sa sinabi ng Pangulo? Hindi pa po. Ngayon pa lang. Sa pistok pa lang. Alam niyo kung bakit? Hindi ba alam ni Pangulong Marcos na ayaw makipagpistok ni BP Sara? Alam niya yan ka. Dapat, lahat ng sinasabi ng Pangulo, sinusuportahan mo. Kung hindi mo, ito yung angulo nila dyan, ha? Kung hindi mo na sinusuportahan, mag-resign ka na. O si Laila de Lima lang ba nagsabi niyan? Hindi po. Ito po, mga bago po to, ha? Mga bago po to. Ito po, si Arnel T. Congressman po to ng LPGMA. Okay. So tingin ko, it's either she needs to resign or the administration needs to consider kung siya ba ay kailangan i-retain sa kanyang current position or kailangan palitan kasi mahirap yung meron kang statement against the administration which sa ngayon, boss niya yun eh. Pareho eh, di ba? Pareho na sinasabi. Isang congressman na hindi niya kapartido at isang dating senador at ating kalalaya lang po sa piyansa. Pareho sila ng tono eh. Kung hindi na gusto, sa madaling salita po,
Ito po, ulit-ulitin ko sa inyo. Baka ako lang po nagsasalita ng ganito. Tama po yun sa biglang tingin, no? Kung kinokontra mo yung gusto ng Pangulo ng Pilipinas, gusto ng Pangulo na magpisto, ayaw mo naman. Tama nga mag-resign ka. No? Pero hindi po yun yung circumstansya ni BP Sara at ni PBBM. Sila po ay hindi po magkapartido. Sila po ay dalawang malaking puwersang pampolitika na nag-unity. Babalik ko lang po sa inyo, no? Baka sabihin nyo, paulit-ulit naman to si Badong. Okay lang po makulitan kayo sa akin. Kasi dapat ma-realize natin to. Yung pagtakbo po ni BP Sara at ni Bongbong Marcos bilang unity ay produkto po yan ng pag-uusap nila bilang unity. Hindi po tumakbo si BP Sara na nagmakaawa, kunin mo akong Vice President. At lahat ng gusto mo, susundin ko. Wala pong ganong usapan. In fact, ayaw tumakbo ni BP Sara. In fact, yung mga Marcos ang nagpupunta sa Davao para ligawan si BP Sara. Para patakbuhin under ng unity. At hindi po pwede, no? Hindi po pwedeng nakipag-unite si BP Sara nang wala silang matinong usapan. Kahit wala po ako sa usapan na yun, no? Tinitiyak ko po sa inyo, malinaw po yan sa lahat ng binibitawan nila sa kampanya nung sila po'y nangangampanya, no? Tinitiyak ko po sa inyo, ang linaw po ng kanilang pagkakasundo. No? Kaya nga, unity may pinagkasunduan. Hindi po bobo si BP Sara na nanligaw kayo, wala kayong naging usapan. Oh, BP Sara, gusto ka namin patakbuhin bilang Vice President, pero ako masusunod. Wala tayong dapat pag-usapan dahil presidente ko, susunod ka lang sa akin. Lahat ng sasabihin ko, susundin mo lang. Malamang po, no? Malamang po, hindi po ganun ang pinag-usapan nila. Hindi naman bobo si Sara Duterte. Malamang ang pinag-usapan nila, yung laman ng kanilang mga sinasabi noong kampanya. Ano po ang laman ng kanilang sinasabi noong kampanya? Itutuloy namin ang mga proyekto ni Pangulong Duterte. Isa yan, na malamang na pinagkasunduan. Ikalawa, hindi namin papapasukin ang ICC. At ikatlo, proyekto po yung NTF-ELCAC Matatapos na, hindi na pa pala ngatlo. Kasama na rin pala yun. Kung itutuloy po, pati yung NTF-ELCAC, ano po ba layunin ng NTF-ELCAC? Tapusin na yung insurgency. So kasama po yan. Imposible naman na wala silang pinagkasunduan. Ang unity nila, ito kasi gusto nila palabasin. Vice President ka. Cabinet official ka. Pagsisinungalingin. Pagsisinungaling. Ibig mo sabihin, nagsisinungaling ako? Wala talaga silang pinagkasunduan? Naniniwala po kayo, kayong mga nakikinig, kahit konti lang tayo. Naniniwala po kayo na ang tanging kasunduan nila, tatakbo kong president, ikaw tatakbong vice president. Lahat ng gagawin ko, ano mo lang ha? Ako pa sinungaling ngayon. Nakinig po ba kayo sa mga sinasabi nila nung eleksyon, nung kampanya? Hindi nga po. Nakinig po ba kayo? Hindi niyo po ba naririnig sila sa speech nila na itutuloy nila yung mga programa ni Pangulong Duterte? Nakinig po ba kayo sa lahat ng interview ni Pangulong Marcos? Hindi niya papapasukin ng ICC? Ito po, yung tinatanggi nito ni BP Sara, kasunduan po nila yan. Natatapusin nila sa pamamagitan. Kaya nga vice chairman pa si Sara Duterte. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video,
ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. With